Mga biday, sa magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto, meron pong reshback po mga bida, no? Ito hong gobyerno, laban ho dito kay Congressman Leandro Leviste, ano po, sa kanya hong pagiging critical po mga bida, no? Sa Marcos administration. Nasilipan po, okay? At malamang kung mapapatunayan po ito mga bida, maari hong makulong ito hong si Congressman Leandro Leviste, ano? Ang issue po mga bida ay ito hong pagbenta daw niya, no? At paglipat po ng kanyang controlling share, ano? Ng kanyang kumpanyang Solar Philippines, ano po? Na wala hong pahintulot daw mga bida mula sa Kongreso. Okay? Yung kanyang Solar Philippines franchise ay isang national franchise na yun, mga bida, at kailangan ho na meron pong approval mula sa Congress kung ito po ay ililipat o di kaya ibebenta po, ano, mga kabida. At ito po ay iniimbestigahan po ngayon, ano, ng Office of the Ombudsman. Eto, babasahin ko lang po ito hong article po ng Ambalita ngayon, ano po, no, mga kabida. Boeing sisilipin ang solar franchise ni Leviste, ano? Sinimulan na ng Office of the Ombudsman ang investigasyon sa umano'y pagbebenta at paglilipat ng controlling interest ng isang solar power company na may kaugnayan kay Congressman Leandro Leviste matapos lumutang ang aligasyong hindi ito dumaan sa pag-aproba ng Kongreso. Isang rekisitong itinadhana ng batas para sa mga national franchise. Ayon kay Ombudsman Boying Rimulya, mas pinatindi ng ISO ang kawalan umano ng pahintulot ng Kongreso dahil sa prangkisa ay isang national franchise na critical sa pambansang interes at hindi maaaring basta ilipat o ipagbili ng walang malinaw at tahasang otorisasyon mula sa lehislatura. Ito yung sinabi po, ano? Medyo masakit po. Itong sinabi po ni Ombudsman Rimulya po kay Congressman Leandro Leviste, ano, mga kabida. Batang-bata ka, ninenegosyo mo ang franchise. Wala ka bang kahihiyan? Anong klaseng Pilipino yan? Boying Rimulya. Ang investigasyon ay nagiging sentro ng diskusyon hindi lamang dahil sa legal na usapin ng prangkisa, kundi dahil sa timing nito kasabay ng mga pagbubunyag ni Leviste hinggil sa umano'y malawakang anomalya at insertions sa Department of Public Works and Highways, partikular sa flood control projects na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Para sa ilan, hindi maiwasang maikumpara ang bilis ng pagkilos ng mga otoridad sa isyu ng solar franchise sa patuloy na panawagan para sa malinaw na pananagutan sa mga aligasyon ng katiwalian sa flood control, mga isyong matagal nang inilantad ni Leviste sa loob ng Kongreso. Sa ngayon, nananatiling bukas ang investigasyon ng Ombudsman habang nakaambang ang publiko kung paano haharapin ni Leviste ang mga paratang, lalo na't nauna na niyang pahayag na sasagutin niya ang lahat ng mga iso sa pagbubukas ng Kongreso sa Enero 26. So ayun, nasilipan po mga kabida, no? Nahanapan po ng butas. Ito hong si Congressman Leandro Leviste po, ano, ng Ombudsman mga kabida, no? Alam naman po natin na very critical po ito hong si Congressman Leviste, ano, mga kabida sa gobyerno ngayon, lalong-lalo na sa issue po ng korupsyon, ano? Diyan po sa flood control project, sa DPWH, at kung saan marami hong involved ho dito mga kabida, ayon po doon ho sa kanyang hinawakan pong mga dokumento na di umano'y nanggaling ho kay dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, ano, mga kabida. So itong pagbubukas ho ng investigasyon po ng Ombudsman, anong sa tingin ho ninyo dito, ano? Restback ba ito ng Marcos administration laban ho kay Congressman Leviste, ano, mga kabida? Okay, kasi gaya ng nasa article po ng Ambalita ngayon, nasa timing kasi ano, yung pagbubukas po ng investigasyon eh. Kumbaga,
hinahanapan po ng butas po mga kabida ng ombudsman, ito hong si Congressman Leandro Leviste para humina po yung kanyang lakas ng loob sa pagbubunyag po mga kabida ng mga katiwalian sa ilalim po ng Marcos administration. Alright? Yun yung basa po ng mga kritiko po dito ho sa ginagawa po ng gobyerno ng Marcos administration laban ho kay Congressman Leviste. Kaya nga galit na galit ito hong si Congressman Kiko Barsaga doon sa kanyang post. Okay? Ang sabi po niya doon wala pang naipakulong ito hong Marcos administration Gusto na po nilang ipakulong ito hong si Congressman Leandro Leviste Okay? Actually seryoso po itong aligasyon na ito mga kabida na iniimbestigahan po ngayon ng ombudsman mga kabida. Mantakin nyo national franchise yan. Kung totoong meron pong franchise yung kumpanya po ni Congressman Leviste, itong Solar Philippines po mga kabida Okay, tapos ibinenta, inilipat yung controlling interest po niya mga kabida na wala lang mang pahintulot sa Kongreso, malaking kasalanan yun. Di ba? Ang pagkakalam ko lang po mga kabida pag national franchise po, bigay po ng Kongreso mga kabida, hindi ho basta-bastang ililipat yan o ipagbili mga kabida. Kung ayaw na po ng isang kumpanya na ipagpatuloy yung kanilang negosyo, isusurrender po nila yung franchise. Hindi ho pwedeng ibebenta yan, mga kabida. Maliban lang po siguro kung meron pong malinaw po na dahilan, mga kabida. Kung halimbawa, mayroong gustong kumuha po sa franchise na yon. Pero kailangan pong magpaalam sa Kongreso. Kailangan pong ipaalam po sa Kongreso na bibitawan mo na yung franchise. Okay? At depende na po yan sa Kongreso po, mga kabida, kung pagbibigyan yung kahilingan, kung halimbawa meron pong ibang interesado na kunin yung franchise na yon, so depende na po yan sa Kongreso. Pero hindi ho pwede na maglipat ka ng franchise mo sa ibang kumpanya o sa bagong may-ari ng kumpanya mo kung hindi mo ipaalam sa Kongreso. So yun yung aalamin po ng ombudsman kung talaga bang may violation po ito hong si Congressman Leandro Leviste po mga kabida. Ang hindi ko lang gusto dito ho sa sinabi po ni Ombudsman Boying Rimulya, mga kabida medyo nagkaroon na po siya ng prejudgment ho dito like dito ho sa kanyang sinabi. Kino-quote ko lang po yung article po ng Ang Balita ngayon mga kabida. Batang-bata ka, ninenegosyo mo ang franchise. Wala ka bang kahihiyan? Anong klaseng Pilipino yan? Boying Rimulya Kumbaga, nagkaroon na po siya ng prejudgment po doon. Samantalang nag-iimbestiga pa lang sila ngayon, mga kabida. Meron na bang conclusion doon ho sa kanilang investigasyon? Bago lang po ito lumitaw mga kabida. Kaya nga, doon ho sa ibang article po ng Ang Balita ngayon, binigyan po ni Congressman Leandro Leviste ng 2 linggo ito hong ombudsman na magsalita patungkol ho sa isong ito, mga kabida. Okay? 2 linggo yon. Alright? At pagkatapos niyan, siya na naman po ang sasagot dyan, mga kabida, pagbubukas ho ng Kongreso ngayong January 26, mga kabida, Okay? Bibigyan ho niya ng panahon yan para sagutin ang lahat ng mga aligasyon laban po sa kanya ng Office of the Ombudsman. Dapat bang mahihiya ito hong si Congressman Leviste dito ho sa kanyang ginawa? O baka naman po ito hong si Ombudsman Boying Rimulya po ang dapat mahihiya po dito, mga kabida? Dahil nagkaroon na po siya ng prejudgment na hindi pa po tapos yung investigasyon po ng Office of the Ombudsman. Alam ko po na meron pong depensa ho dito ito hong si Congressman Leviste kasi doon pa lang sa kanya hong pananalita po, mga kabida, bilang tugon ho dito sa aligasyon po ng Ombudsman, parang kampante na po siya, na masasagot niya ito hong mga aligasyon laban po sa kanya, mga kabida. Gaya na sinabi po ni Congressman Leviste sa isang panayam po, ng SMNI, mga kabida. Okay? Dahil wala hong maibabato ang mga kalaban po niya dito ho sa ginagawa niyang expose, patungkol ho sa corruption sa DPWH at sa flood control projects, mahihirapan po silang ipin down itong si Congressman Leviste. Pero itong issue po ng frankisa,
okay, ng kanyang kumpanya, I don't know kung magpo-prosper po ito, mga kabida. Kasi alam naman po natin na hindi ho basta-basta ito hong kumpanya po ni Leviste. Marami hong mga abogado dyan. At hindi ho papayag ito hong mga abogado at saka ito hong si Congressman Leviste na meron po silang malabag po na batas. I'm sure pinag-aralan po nila yan, mga kabida, bago po nila ginawa yung move. Kung totoo man po, na ibinenta o inilipat yung controlling stake po, ng kumpanya po mga kabida ni Congressman Leandro Leviste. Abangan natin yan, mga kabida. 2 linggo po ang binigay po ni Congressman Leviste po sa ombudsman, para po magsalita dito. Alright? At pagkatapos niyan, it's the turn of Congressman Leviste naman para sagutin po ito, mga kabida. Para ho sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po, Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.